Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sa starship ni Yang Zuan ay makikitang mayroong dumating na ilang bisita Big Brother yang bungad ng isa patawad daw at siya ay na-late. Young brother yung tugon ni Yang Zuan umano'y hanggat ito lang ay pumunta rito upang i-meet siya ay maghihintay kahit na malate pa ito ng husto. Brother Yang dagdag ni Yun Sean umano'y alam niya ang gusto nito kaya wag itong mag-alala. Sila ay magkaibigan na mula pa pagkabata kaya naturally susuportahan niya ito sa kagustuhan nitong makuha ang titulong Holy Son at nagsimula na silang humakbang. By the way dagdag ni Yun Sean brother yang alam niya rong marami na itong nakasalamuhang mga tao sa kalawakan ng universo kilala daw ba nito ang lalaking nagngangalang Chen Baekhyun? O tugon ni Yang Zuan so hindi pa raw pala nito narinig ang patungkol sa taong iyon ay nagmula sa isang abandoned starfield at kilala bilang reinkarnasyon ng isang great cultivator. Ano pa sigaw na sabat ni Suimir iyon daw ay ridiculous, kung talagang iyon ay reinkarnasyon ng isang great cultivator, bakit pa nito ninakaw ang kanilang spiritual stone at pinatay ang ilang mga members ng kanilang bloodline? I see tugon ni Yang Zuan so ang bagay daw pala na ito ang gusto ni Brother Yun na pag-usapan nila, kung ganon gagawin niya ang kanyang best upang makatulong, at lumipat ang eksena sa loob. Sa muli ay ipapakilala natin si Yang Zuan, siya ay isang Holy Son candidate ng Purple Sky Holy Ground habang si Yun Sean naman ay ang Holy Son candidate ng Yunlan Holy Ground. Sinabi ni Yang Zuan na 2 beses na silang nagkita ng taong iyon. At base sa napansin niya iyon ay mas isang loner kaysa sa isang magnanakaw na nang-aagaw ng mga bagay-bagay. Hatugon ni Yun Sean so ang ibig daw ba nitong sabihin sa loner wala itong family o kaya naman clan na sumusuporta sa kanya, so hindi raw ba't iyon ay sakto lang na rason upang ito ay maglibot-libot upang manunag at magnakaw? Tinawag niya si Suimir, na agad namang lumapit kasabay ng 2 attendant. Look saad ni Yun Sean kay Yang Zuan ito raw ay mayroon pang itinirang ilang mga batang katulad nito probably iyon ay napakatamad upang idil ang mga ito, o what a sintugon ni Yang Zuan. Hadagdag niya bakit daw ba kaya hindi pa nun dinispatcha ang ugat, o tugon ni Yun Sean since ganoon ang ginawa ng taong iyon ay nangangahulugan lang na ito ay nagdideklara ng digmaan laban sa Yunlan Holy Ground. Sa pagkakataong ito siya ay nagawa lamang na makaalis mula sa kanilang sekta, upang maggawad ng parusa sa magnanakaw na iyon, at upang i-maintain ang reputasyon ng kanilang sekta mapapansin ang reaksyon ni Suimir brother sambit niya sa kanyang isip, umano'y walang mga mabubuting tao rito. May iniabot ang babaeng servant well saad ni Yang Zuan since sinabi na ni brother yun ang kanyang sadya, kailangan niyang tumulong. Originally ang bagay na ito ay ang kanyang secret pawn siya ay nakagawa na ng mga plano at naghihintay lang ng tamang pagkakataon bago magsagawa ng move ngunit since nandito na ito, ibibigay niya na lang ang bagay na ito rito na agad namang tinanggap ni Yun Sean at nagpasalamat. By the way dagdag niya umano'y nagawa ng ma-inform ng Purple Sky Holy Ground ang Yunlan Holy Ground patungkol sa petsa ng Ziwi Yuan ceremony na siyang magdidetermina sa mga Holy Son candidates well kamusta raw ba, si Brother Yang daw ba ay mayroong kumpiyansa? Alas tugon ni Yang Zuan umano'y ang strength na mayroon ng Purple Cloud Monarch ay ang siyang kinikilalang pinakamalakas, kaya talaga rong siya ay walang kasiguruhan mukhang ang tinutukoy ni Yang Zuan ay yung sinasabing master ng president ng Eternal Darkness Planet na isa sa mga binabalak na paghigantihan ni Chen Fan. Don't worry tugon ni Yun Sean mayroon pang natitirang sapat na oras once na matapos na siya kay Chen Baekhyun, definitely tutulungan niya si Brother Yang. Kung ganun tugon ni Yang Zuan thank you in advance Brother Yun, at mula doon ay umalis na ang grupo ni Yun Sean.
Master sambit ng babaeng servant makalipas ang ilang sandali habang pinagmamasdan ni Yang Zuan ang mga bituin sa kalawakan. Master, hindi raw ba't gusto nitong itago ang remnants ng kaluluwa ni Ziyan upang matuklasan ang patungkol sa sekreto ni Chen Baixuan, kaya bakit ibinigay niya iyon? Sumagot si Yang Zuan na ito ay isa lamang test. Kapag si Chen Baixuan ay namatay mula sa mga kamay ni Yun Shan, iyon ay nangangahulugan lang na ang little secret ng taong iyon ay walang halaga. Gayunpaman kapag nagawa nitong mapatay si Yun Shan, tiyak na ito ay hahabulin ng Yunlan Holy Ground gamit ang kanilang buong puwersa, siya ay magkakaroon ng pagkakataong magbigay ng pabor kay Chen Baixuan. Sumagot ang servant na ngunit kung sakaling matuklasan ni Chen Baixuan na mayroon itong itinagong trace ng residual soul ni Ziyan at ibinigay niya ito kay Yun Shan, iyon ay, ngunit nagtanong lang si Yang Zuan kung talaga bang iniisip nitong maglalaan pa ng oras si Chen Baixuan upang magpaliwanag o kaya naman makinig sa paliwanag ng iba. Tiyak na kapag nagkita yung dalawa ang mga iyon ay magpapataya na agad at hindi na magpapalitan pa ng mga detalye. Isa pa, kahit na may matuklasan pa ito at magtanong sa kanya, maaari niya namang idiin na lang ang lahat sa mga elders ng Holy Land, at kapag nagkaganon sa tingin daw ba nito tungo ito doon sa Purple Sky Holy Ground upang puwersahin ang mga elders na ipaliwanag ang detalye. Hinampas ang teacup gamit ang kanyang pamaypay at idinagdag na ang Yun Shan na iyon madalas ay nagsasabi lang na tutulungan siya nito, ngunit in fact, sa pasekreto'y mayroon itong magandang relasyon sa Purple Cloud Monarch. Ano iniisip daw ba talaga ng taong iyon na hindi niya alam ang patungkol doon, kung kaya naman gusto niyang gamitin si Chen Baixuan upang bigyan ng matinding bugbog ang taong iyon, nang ang Yun Shan na iyon ay mawalan na ng karapatang ma-promote bilang Holy Son sa buong buhay niya at ito ay maaabandon pa, at ang pinaka-satisfying na script ay ang tumungo ito sa kanya at maging kanyang tapat na tagasunod. Ewan ko lang Yang Zuan, ngunit base sa pagkakakilala ko kay Chen Fan malabong bugbog lang ang abutin ng Yun Shan na yun. Alas sambit ng servant sa kanyang isip na patanong kung ang mga bagay-bagay ba ay aayon sa gusto nitong mangyari, at lumipat ang eksena sa kabilang starship kung saan binigyan ng tubig panghilamos ng isang servant si Yun Shan. Disgusting sambit ni Yun Shan, nagtanong kung what the hell yung tsa na yun, iyon daw ay mas mukhang ugat kaysa sa tubig, habang sinabi naman ng servant na tanging ang Purple Cloud Monarch lang ang tanging deserving na maging kaibigan nito. Sinabi ni Yun Shan na although ang taong iyon ay hindi makapangyarihan, si Chen Fan ang tinutukoy niya umano'y kahit na ang taong iyon ay hindi makapangyarihan, still hindi niya ito maaaring i-underestimate. Sa lawak ng unibersong ito mayroong napakaraming mga dark horses na naabandon, kaya walang masama kung tumungo siya sa dalawang side. Ang tinutukoy niyang dalawang side ay si Yang Zuan at ang Purple Cloud Monarch. Idinagdag na kailangan niyang magpadala ng tao upang i-dispatcha ang taong iyon, so tugon ng servant hindi ito mismo ang magdi-dispatcha sa taong iyon, hindi raw ba't ito ay isang napakagandang pagkakataon upang ito ay magpakitang gilas. Hatugon ni Yun Shan, iyon daw ba ay worthy sa kanyang mga kamay, iyon ay isa lamang little thief. Idinagdag na mayroong secret reports na nagkaroon ng malaking incident sa Five Elements Immortal Sect habang kasalukuyang nasa seclusion ang mga Immortal Sages, kaya kailangan niyang i-brush up ang mga iyon gamit ang kanyang presensya. Kailangan niyang magbenta ng ilang mga benefits nang siya ay makalikom ng sapat na koneksyon para sa kanyang darating na pag-angat sa hinaharap. Sabat ng servant Young Saint, ngunit ang Five Elements Immortal Sect daw na ito ay isa sa 9 Great Immortal Sects, at noon pa man ay nilolockdown na ng mga ito ang kanilang Holy Land lineage. Well, tugon ni Yun Shan, marahil noon ganoon, ngunit ngayon ay iba na ang sitwasyon, kaya tumungo na sila doon. Kung ganon, saad ng servant, kung ganon paano na ang little thief na iyon? Oo, tama, sambit ni Yun Shan, muntik niya na rong makalimutan. Tinawag si Suimir agad na inihagis ang artifact na hawak niya. Ito raw ay bumalik sa Holy Ground at hanapin si Lieutenant Lee, hayaan itong samahan siya ng babaeng iyong maghiganti na agad namang sinang-ayunan ni Suimir. Sa kabilang dako naman ay tuluyan ng na-refine ni Chen Fan ang essence ng Five Element Servants, nagbigay ng kaunting paliwanag kung bakit ito may kukumpara sa isang immortal medicine bago kinunsam, at tuluyang dinigest ng biglang, hasambit ni Mulan, umano'y naaamoy niya na ito. Ang rich aura na ito ng Five Elements, ang unique na wood aura na ito, ngayon ito ay hindi na makakatakas pa.
Hadagdag niya wag na raw itong magtago pa sabay release ng napakatinding wood chi at pakawala ng mga ugat na nag-iimit ng tila baberdeng apoy. Hinalughog ang buong paligid at ilang sandali lang ay lumipad na paitaas si Chen Fan upang harapin ito. Nagsama ng espada si Mulan at nagsabing hindi niya alam kung papaano nito pinatay ang anak ng Azure Emperor ngunit gusto niya itong pasalamatan, dahil kung hindi nagkaganon hindi siya magkakaroon ng pagkakataon kung kaya bilang reward binigyan niya ito ng mapayapang kamatayan sabay dash at slash, gayunpaman nagtaka siya nang mapansing kaunting sugat lang sa kamay ang tinamong pinsala ni Chen Fan. Ano sambit niya paano ito naging posible? Ito ay isang hamak lang na Yuanying cultivator. Ano nagawa na raw ba nitong makumpleto ang Azure Emperor longevity body? Hatugon ni Chen Fan so kaya siya nitong saktan, mukhang ang sandata raw pala nito ay hindi na masama. Sinabi ni Mulan na inimbestigahan niya na ito sinabi ng kaluluwa ng isang langgam sa kanya na ito ay nagmula sa Abandoned Star Realm. Ang background nito ay mas humble pa sa alikabok yet nagawa nitong mag-advance ng napakabilis, at ninagawa pa nitong mapatay ang ilang mga sundalo ng Apollo Dynasty. So tugon ni Chen Fan so ito raw ba yung nanakit sa kanyang disciple gamit ang soul-searching technique? Ngunit sumagot lang si Mulan na hindi nito deserve na i-discuss niya pa para rito ang patungkol sa bagay na iyon ang gusto niya lang malaman kung bakit ito na nagmula sa isang hamak lang na Abandoned Star Realm ay pina-practice ang Orthodox Azure Emperor longevity body at nung sandaling ito ay tumuntong sa edad na 18 na lagutan ng hininga ang anak ng Azure Emperor. Bakit? Sumagot si Chen Fan na hindi na nito kailangan pang malaman sabay infuse ng chi at pakawala ng isang palm technique na agad namang sinabayan ni Mulan, hasambit nito talaga raw bang iniisip nitong siya ay maihahalin tulad sa mga dati na nitong nakalaban. Idinagdag na siya ay isang void returning expert, siya ay ang real deal, gusto niya lang munang malaman ang katotohanan bago niya ito durugan ngunit tiningnan lang siya ni Chen Fan. Hasaad ni Mulan so ayaw nitong magsalita kung ganun gagamitan niya na lang ito ng soul-searching technique. Mukhang mapipilitan siyang panoorin ang maraming mga boring na laban nito at routine sabay release ng wood chi at pakawala ng isang sword slash, umano'y kailangan niyang kontrolin ang puwersa ng kanyang kapangyarihan baka aksidente niyang madurog ang kaluluwa nito gayunpaman. Hasambit ni Chen Fan sinusubukang magnakaw ng sulyap sa kanyang buhay sabay release ng isang sword slash umano'y hindi nito deserve, binasag ang atakeng paparating na siyang ikinabigla ng kalbo. Ano sambit nito nagtanong kung papaano nito nare-resist ang kapangyarihan ng kanyang void returning realm sword saan nito nakuha ang sandatang nasa kanyang kamay at ano itong liwanag na pumapalibot sa kanya ano ito raw ba ay isang immortal chi, hatugon ni Chen Fan hindi raw ba't ito ay nakapunta na sa Abandoned Star Field. Hasambit ni Mulan so ito raw ba ang great opportunity ng Abandoned Star Field? Ito raw ay ilang era ng pinagpaplanuhan ng 9 Great Immortal Sects ngunit lumalabas na mukhang ito raw pala ang nakakuha sa benefits. Gayunpaman kapag nakuha niya ito kailangan niya pa raw bang magpakahirap para lang sa titulong adoptive son marahil ito ay nasa peak kung ikukumpara sa mga Yuanying at maging sa mga soul formation cultivators ngunit kung ang kaharap nito ay isang tulad niya na nasa void returning level, ang tanging magagawa lang nito ay ang magsisi. Agad na nagpakawala ng isang sword art na umano'y mayroong kakayahang hatiin ang yin at yang, sinalubong ito ni Chen Fan gamit ang flying immortal nagkaroon ng pagsabog, mayroong tumamang debris sa kaliwang mata ng kalbo na siyang naging dahilan upang siya ay mapasigaw. Ano so talaga raw palang mayroon itong kakayahang saktan siya sumugod sa bycast ng isang teknik umano'y pagkatapos niyang anihin ang kaluluwa nito babasahin niya ang kwento nito't baka magpagawa pa siya ng libro para rito dinurog ang katawan ni Chen Fan, ngunit napasigaw iniinda niya pa rin yung atakeng natanggap niya napatanong kung papaanong iyon ay nagdulot ng pinsala sa kanyang divine soul. Nag-regenerate si Chen Fan at nagsabing pagkatapos niyang anihin ang kaluluwa nito ay babasahin niya ang kwento nito. Ngunit baka makalimutan niya rin ito agad dahil tiyak na ito ay punong-puno ng mga walang silbing bagay. Ano sambit ni Mulan napatanong kung tuluyan na ba nitong na-absorb ang essence ng 5 element servants napakabilis naman iyon daw ay imposible, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ikaw ay hindi mabubuo kung hindi ka mababasag, hindi ka mabubuhay muli kung ikaw ay hindi mamamatay, ang isang laban kung saan nakasalalay ang buhay at kamatayan ay isang perpektong oportunidad upang umangat. Nag-release ng matinding energy at idinagdag na sa araw na ito siya ay magiging isang soul formation cultivator, nagkaroon ng pagsabog.
Tumulo ang ilang butil ng pawis ni Mulan. Imposible paanong siya ay matatakot sa taong ito na isang Yuanying cultivator at kakaangat lang patungo sa Soul Formation Realm. Siya ay isang Void Returning Great Cultivator. Agad nagpakawala ng isang sword slash umano'y kailangang hindi niya na muna i-consider ang patungkol sa ibang mga bagay habang ito ay hindi pa nagagawang ma-stabilize ang kanyang realm. Kailangan niyang manalo ng mabilis. Hatugon ni Chen Fan. Nagtanong kung wala na ba itong alam na ibang skill sinalubong gamit ang isang fist technique sabay perform sa Six Saint Heaven Silang Fist. Nagsabing ngayon subukan nitong tanggapin ang teknik pagkatapos niyang umangat ng isang realm agad na nagpakawala. Ipinirform ni Mulan ang Source of Corruption technique ng Azure Wood Chi upang salubungin ito gamit ang kanyang buong lakas. Nagsabing siya ay isang Void Returning Great Cultivator. Napakalabong magagawa nitong matalo ang kanyang buong puwersa. Gayunpaman, nagulantang siya nang makitang napakadali lang na dinurog ng atake ni Chen Fan ang kanyang atake. Ito ngayoy patungo na sa kanya. Hindi sigaw niya. Imposible ito raw ay hindi niya matatanggap. Wasak kasabay ng kanyang Divine Soul. Si Chen Fan na lang ang naiwang nakatayo. Nagsabing sa ngayon ang kanyang consciousness ay divine na ang universe, ang elements, ang flow ng energy changes. Ang lahat ng ito'y malinaw na para sa kanya. Sa ngayon ay maaari niya na uling tingnan ang impormasyon patungkol kay Xiao Qiong, ang 9 Heavenly Star Gods, ang Karma of Reincarnation, Bloodline Attraction at Divine Soul. Ang lahat ng ito ay ang siyang magpapakita ng daan para sa kanya, at ganoon na nga ang isinagawa ni Chen Fan. Lumipat ang eksena sa isang starship kung saan sa isang silid ay makikitang pinagmamasdan ng isang babae ang kalaliman ng kalawakan mula sa bintana. Mapag-aalamang ang babaeng ito'y walang iba kundi si Fang Qiong. Pagtataka niya ang pakiramdam na ito na naman. Napatanong kung ano ito. Umano'y siya ay walang nararamdamang hostility ngunit nakakaramdam siya ng pagkalungkot. Ang Jade Token na ito yung ibinigay sa kanya ni Xiao Fan noon. Teka lang, ito raw ba ay si Xiao Fan? Xiao Fan, hinahanap siya nito, hindi raw ba? Tuluyan ng naglaho. Qiong Xianzi, sigaw ng isang lalaki sabay bukas ng pinto. Nagtanong kung ano ang problema. Umano'y narinig niya ang cry of alarm nito. Wala tugon ni Qiong at nagsabing sa muli ay kanyang ipinapaalala, kumatok muna ito. Qiong Xianzi, tugon ng lalaki umano'y pagkatapos ng gaganaping meeting ng mga high-level na mga immortal sect. Pagkatapos nitong bumalik sa sekta ang kanilang tali magkakabuhol na. Kaya bakit napakalamig nito sa kanya? Hanjin, sagot ni Qiong. Nagsabing siya lang ang maaaring mag-decide para sa kanyang marriage kahit na makumbansi pa nito ang immortal Kang Qing at iba pang mga elders. Ngunit kapag sinabi niyang hindi, iyon ay hindi maaari. Hinawakan ni Hanjin ang kamay ni Qiong at nagsabing iyon ay dahil sa wala itong kaalaman at maagang naikasal sa isang basurang nagmula sa abandoned starfield. Hindi nito alam na mayroong pride ng kalangitan na tulad niya. Gayunpaman, wag itong mag-alala dahil sa paglipas ng panahon sa eternal life, ay makukuha niya rin ang puso nito. Kumawala si Qiong at nagsabing kung ganun naman pala, siya ay isa ring basurang nagmula sa abandoned starfield kaya pakiusap lumayo ito sa isang basura, baka mawala pa ang identity nito. Xiao Qiong, sigaw ni Hanjin, ngunit naglabas lang ng espada si Qiong at nagsabing ito ay hindi qualified na tawagin siya sa pangalang iyon. Pakiusap, umalis na ito rito ngayon din. Nagsimulang humakbang palabas si Hanjin, lumingon at nagsabing kailangan nitong maintindihan na binibigyan niya ito ng pansin dahil pinapahalagahan niya ito, at tuluyan ng lumabas. Xiao Fan, sambit ni Qiong sa kanyang isip. Umano'y bilasan na nitong tumungo sa kanya. Hinihintay niya na ito, at lumipat ang eksena sa kabilang dako. Hanjin, sambit ni Chen Fan. Umano'y ito ay isa sa culprit sa pagkamatay ni Qiong noon sa kanyang nakaraang buhay at ngayon ito ay talagang nangangahas na pumasok sa buhay ni Qiong. Iyon ay hindi niya mahahayaan at bumalik ang eksena sa fleet ng mga immortal sects na tutungo sa isang meeting kung saan naruroon si Qiong. Paglabas ni Hanjin ay sumalubong sa kanya ang isang cultivator. Nagtanong kung bakit ganito kadilim ang itsura nito. Yang Fan, tugon ni Hanjin, ito raw ay bumalik na lang sa kanyang sekta at wag manggulo sa kanya. Natugon ni Yang Fan, umano'y ang paraan nito sa paghahabol sa isang babae para sa kanya. Iyon daw ay interesting. Wala nang nagawa si Hanjin bukod sa mapabuntong hininga. Idinagdag ni Yang Fan na ang isang beses sa 1,000 taon na meeting ng 9 Great Immortal Sects ay isang great event. Biglang liko Hanjin, kailangan daw nitong magpakita ng higit pa upang mahulog sa kanya si Qiong Xianzi. Sumagot ng patanong si Hanjin, ang ipinakita niya raw ba'y hindi pa sapat.
spiritual pills, spiritual beast at spiritual stones hanggat tumingin lang sa isang bagay si Kyung Xianzi agad siyang nakikipaglaban upang makuha ito kahit na iyon pa ay magdulot upang hawiin niya ang kanyang mukha mula sa mga elders ng kanilang sekta ngunit sa kabila ng lahat ay hindi man lang nito magawang mailapat ang kanyang mga mata sa kanya, ang puso nito'y nananatili sa basurang iyon na nasa abandoned Starfield. Sinabi ni Yang Fan na ano raw ba kaya kung magpalit ito ng bagong taktika, ano raw ba kaya kung mag-apply ito ng kaunting takedown. Sumagot si Hanjin na iyon ay walang silbi umano'y sinubukan niya na ang lahat ng paraan ngunit ni hindi man lang ito nagpapakita ng anumang emosyon ang puso nito'y napakatigas. Hatugon ni Yang Fan so talagang hindi tinanggap ni Kyung Xianzi ang panliligaw ng first son ng isa sa tatlong vice patriarch ng True Martial Immortal Sect. Mukhang ito raw pala ay isang tragic na love tragedy. Siya nga pala ang True Martial Immortal Sect ay ang Sharing Xinwu Sect na nabanggit sa nagdaang mga chapters ang sekta na kinabibilangan ng Immortal Kang Qing, at ang parehong sektang kinabibilangan ni Chen Fan sa kanyang nakaraang buhay. Ngumisi si Yang Fan at idinagdag na ano raw ba kaya kung magpalit na lang ito ng target, sa ability na mayroon ito sa lawak ng unibersong ito, sino raw ba ang makakatanggi sa kanya? Ngunit sumagot lang si Hanjin na si Fang Qiong ay isang opportunity na 10,000 taon nang hinihintay ng True Martial Immortal Sect. Ito ay itinanam sa abandoned Starfield, ito ay ang Chosen One, ang talent na mayroon ito ay nasa tugatog ng buong Star River. At ngayong ito ay narito na sa kanilang Immortal Sect direktang ginawaran ng titulong Xianzi. Hindi na kailangang i-acknowledge pa ng mga tao ang kanyang status, ito ay nakatakda ng maging Vice Sect Master sa hinaharap. Kaya mula sa perspektibo pagdating sa talent, kwalipikasyon, potensyal at iba pang mga aspeto, ito lang ang siyang bukod tanging karapat-dapat na magdalang tao at magbigay ng kapanganakan sa kanyang magiging anak. Kapag nakuha niya si Fang Qiong iyon ay nangangahulugan din na makukuha niya ang mga cultivators katulad na lang ng Immortal Kang Qing, at magagawa niyang lumaban sa posisyon bilang Sect Master sa susunod na 10,000 taon, not to mention ang Vice Sect Master na ngayon pa lang ay kayang-kaya niya nang abutin. Kaya the more na ito ay nagre-resist the more na gusto niya itong makuha, napabuntong hininga si Yang Fan. High reproduction, pakikipag-compete sa kapangyarihan at domination, talagang ang mga bagay na iyon ay ang siyang bad interest ng mga kalalakihan ngunit sumagot lang si Hanjin na ang patayin nito ang kanyang sariling master, durugan ang kanyang sariling sekta at panglo-lockdown sa napakaraming mga tao, ang bad interest na mayroon ito ay mas malala pa sa kanya. Hatugon ni Yang Fan Hanjin, ito raw ay wag maniwala sa mga sabi-sabi, hindi niya inaamin ang mga bagay na iyon, forget it. Tugon ni Hanjin, magpalit na lang daw sila ng topic. Since ito ay tumungo rito, ano ito raw ba ay walang balak na tulungan ang kanyang kapatid sa pakikipaglaban nito sa posisyon bilang Holy Son ng Purple Sky Holy Ground, sumagot si Yang Fan na ang kwalipikasyon at abilities ng batang iyon ay mababa, ginagawa pa nga raw nito ang kanyang best para lang sa isang napakaliit na kapakinabangan, iyon ay hindi worthy ng kanyang atensyon. Sumagot si Hanjin na ngunit narinig niya rong matindi ang pakinundun sa basura na nagmula sa abandoned Starfield at niyang mga iyon pa nga raw ay mayroong magandang relationship sa isa't isa. O pabirong tugon ni Yang Fan, sinabi nitong magpalit ng subject ngunit ang main purpose ng topic na ito ay patungkol pa rin kay Kyung Xianzi. Sinabi ni Hanjin na magkaroon sila ng deal. Umano'y sabihin nito sa kanyang kapatid na i-dispatsa ang basurang iyon, maaari siyang mangako ng kondisyon. O pabirong tugon ni Yang Fan, kalakip na raw ba sa kondisyong iyon na ibigay nito si Kyung Xianzi sa kanya, makikita ang reaksyon ni Hanjin. Hahahatawa ni Yang Fan, umano'y nagbibiro lang siya, tingnan mo raw ang itsura nito. Lumipad paalis si Yang Fan at nagsabing since ito ay nag-offer ng deal sa kanya, paano naman daw ba siya makakatanggi, hintayin na lang nito ang kanyang magandang balita. Fang Qiong, saad ni Hanjin, umano'y kapag nabasag na ang hawlang gumagapos sa kanya, ito ay mapapasa kanya na, at lumipat ang eksena sa silid ni Yang Fan kung saan makikitang pinapaalis niya ang kanyang mga babaeng servant. Nang umalis na ang dalaway, agad na umupot nag-perform ng communication art. Zuan paulit-ulit na sambit niya na bigla si Yang Zuan nang makita ang projection ng kanyang kapatid. Zuan, dagdag ni Yang Fan, umano'y gawin nito ang isang bagay para sa kanya, ibibigay niya rito ang posisyon na Holy Son. Brother, tugon ni Yang Zuan sabay yukod, hindi niya raw alam na tinatawag siya nito patawad,
Sumagot si Yang Fan na hindi na nito kailangan pang maging polite rom-ekta na sila sa business. Idinagdag na dadalhin niya si Chen Baekhyun ngayon sa sentro ng universo upang mag-participate sa gaganaping 9 Great Immortal Sect high-level event. Mapapansin ang reaksyon ni Yang Zuan. Ano sambit ni Yang Fan? Ano ito raw ba ay natatakot na ito ay makakadelay sa kanyang kompetisyon para sa posisyon na Holy Son? Inuulit niya, ipinapangako niya, definitely makukuha nito ang posisyon. Brother, tugon ni Yang Zuan, umano'y na misunderstood siya nito. Kailanman ay hindi niya ki-questionin ang arrangements nito sa Jiang, ngunit sumabat lang si Yang Fan na gusto niyang lumitaw ang taong iyon sa event sa lalong madaling panahon. Ano, naiintindihan daw ba nito? Oo brother, tugon ni Yang Zuan, umano'y gagawin niya ang sinabi nito at tuluyan nang naglaho ang projection ni Yang Fan. Ilang sandali pa ay binuksan ng babaeng servant ang pinto. Master, sambit nito agad na lumapit. Ainel alayang tumayo si Yang Zuan, nagtanong kung gusto ba nitong maligo, ngunit sumagot lang si Yang Zuan na e-contact nito si Yun Shan at tanungin patungkol sa ginagawa nitong paghahanap, sabihin nitong maaari siyang makatulong. Bukod pa dun, gamitin nito ang lahat ng kanilang mga tao upang alamin ang patungkol sa buong background ni Chen Baekhyun, at sa parehong pagkakataon ay hanapin nila ang Chen Baekhyun na iyon sa lalong madaling panahon. Master, tugon ng servant, ngunit ang katawan nito, ngunit sumigaw lang si Yang Zuan na umalis na ito na agad namang sinunod ng servant. Mapapansing hindi pa rin nawawala ang aura ng pagkabahala mula sa pagmumukha ni Yang Zuan. Nagsabing kapag ka nakumpleto niya ang request ng kanyang kapatid, tutulungan siya nitong durugan ang ibang mga Holy Son candidate ng Purple Sky Holy Ground, tutulungan siya nitong mag-ascend sa trono, gayunpaman kapag ka pamalya siya, tiyak na siya ang dudurugin nun ng walang awa. Sa kabilang dako ay makikitang lumabas sa isang gate ang dalawa. Sinabi ni Lieutenant Lee na ang signal ay inaakay sila papunta rito. Lieutenant Lee, sambit ni Suimir, nagtanong kung saan ang lugar na ito. Sumagot si Lieutenant Lee na sa tingin niya ito ay ang Great Jin Dynasty, ang border ng Tianan Star Province. Patanong na tugon ni Suimir, Great Jin Dynasty, ano yun? Paano raw ba ito kung ikukumpara sa Holy Land ng Cloudland? Inilapat ni Lieutenant Lee ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Suimir, nagsabing tandaan nito na ang pangalang Immortal Dynasty ay hamak lamang na border ng universe, at ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng isang paurong na clan, isang barbaric land. Ano, tugon ni Suimir, ang kanyang kalaban ay nasa barbaric land, ngunit sumagot lang si Lieutenant Lee na bakit naman daw nun gagawin ang napakalupit na bagay na iyon na siyang naging dahilan upang ito ay maging isang orphan kung hindi nga ganoon. Tama si Lieutenant Lee, tugon ni Suimir. Idinagdag ni Lieutenant Lee na although ito ay isang barbaric land, hindi nila ito maaaring basta-bastahin. Silang dalawa ay kailangan munang magkaroon ng stealth sa pagpasok upang mag-imbestiga. Sumagot si Suimir na susundin niya ang sinasabi nito at lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar kung saan makikita ang ilang mga cultivators ng Fire Realm. What a sight, sambit ng isa, at napatanong naman ng isa pa na hindi raw ba kaya na nasa bingit na ng pagbi-breakthrough ang Red Flame Immortal Sage. Not enough, sigaw ng Red Flame Sage na pamura. Ang isang linyang iyon na lang, ang isang linyang iyon na lang, what the hell ang difference na ito? Nag-expand ang matinding apoy na siyang naging dahilan upang mapahiyaw ang ilang mga fire element experts. Patawad Immortal Sage, sambit ng isa, mukhang nasunog ang ilang mga fire element experts, how ironic. Sumigaw ang Red Flame Immortal Sage na dalhin ang spiritual servant, mukhang ang fire servant ang tinutukoy niya. Sinabi ng isa na ang Immortal Sect ay in-invade ng isang kriminal at ang lahat ng mga spiritual servant ay nawawala. Malaki ang posibilidad na ang mga iyon ay pinatay na ng kriminal na iyon. Ano, paulit-ulit na sigaw ng Red Flame Immortal Sage sa galit, dahan-daang nag-materialize. Red Flame, sambit ng isa, umano'y ang breakthrough nito ay nasa critical moment pa, pakiusap bumalik ito, wag maging cranky, pakiusap bumalik ito. Ngunit sinabi lang ng Red Flame Immortal Sage na ang seclusion cultivation ay napakabagal para sa kanya, pagod na siya at bored, gusto niya nang pumatay, gusto niya nang pumaslang. Asigaw ng isa, Red Flame, umano'y sinira nito ang kanilang napakalaking event, sinira nito ang napakalaking deal ng 5 Elements Immortal Sect. Red Flame, hindi ito maaaring lumabas, ano, nakalimutan na raw ba nito ang kanilang goal at plano? Sumagot ang Red Flame Immortal Sage na iyon ay hindi niya nakakalimutan, babalik siya pagkatapos ng break at tuluyan ng lumipad.
Makalipas ang ilang sandali ay napasabi ang Red Flame Immortal Sage na talagang ang breath ng spiritual servant ay tuluyan ng naglaho damit kapag nahanap niya ang Little Thief na yun ay, nagpatuloy sa paglipad hanggang sa nahanap niya si Chen Fan. Napansin ito ni Chen Fan at agad na nagpakawala gamit ang Void Quake, nagkaroon ng pagsabog. Hasambit ng Red Flame Sage mukhang talaga raw palang ito ay mayroong skills, no wonder na ito ay nang ahas na mag-break in dito. Sumagot si Chen Fan na lumalabas na mukhang ito ay isa sa mga Immortal Sages ng Five Elements Immortal Sect. Hahatugon ng Sage nagpakilala bilang Red Flame, nagsabing ito ay maswerte't ito ay ang ika-6,666,066 taong mamamatay sa kanyang mga kamay. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan sabay release sa Five Elements aura na siyang ikinabigla ng Red Flame, so mukha ito raw pala talaga ang Little Thief na nagplunder sa kanyang spiritual servant, kung ganun deserve nitong mabigyan ng pangalan, deserve nitong madurog hanggang patayan sabay pakawala ng isang flame art need. Napakadali lang itong hinarang ni Chen Fan gamit isang elemental protective formation Immortal Sage. Mukhang ang kapangyarihan daw pala nito ay hindi ganoon kapuro, hatugon ng Red Flame, kung ganun dudurugin niya ito gamit ang kanyang realm, ipapaalam niya rito kung ano ba talaga ang lakas na mayroon ng isang half-step void returning sabay pakawala ng flame art sa magkabilang kamay, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na may alam din siyang ganitong move, nag-infuse ng chi sa magkabilang kamay, ipinirform ang Sun and Wheel Moon, sinalubong ang paparating na atake, nagkaroon ng pagsabog. Pagtila ng usok ay nagulantang ang Red Flame nang biglang nasa harap niya na si Chen Fan naghahandang sumuntok rekta sa kanyang pisngi, nagsabing ang agwat sa pagitan ng kanilang level ay hindi ganoon kalaki, tumilapon ang Red Flame sa isang bundok. Bumangon at nagsabing kakatuntong lang nito sa Soul Formation Realm, kaya paanong, kahit nataglay pa nito ngayon ang kapangyarihan ng spiritual servant, napakalabong nang biglang umatake na naman si Chen Fan ng sunod-sunod, bawat suntok ay nagbibigay ng dahilan umano'y ito ay para sa ginawa nitong paggamit sa mga tao upang mag-nurture sa medicine fields at para sa paggamit nito sa mga tao upang mag-refine ng mga pills. Tumilapon ang Red Flame, nagkaroon ng matinding pagsabog. Idinagdag ni Chen Fan na sa araw na ito, on behalf sa mga inosenteng cultivators na namatay sa kapighatian, pahuhupuin niya ang galit sa kanilang mga puso. Hasambit ng Red Flame, so ito pala ang master ng mga langgam na iyon, gayunpaman ito raw ay isa lamang langgam para sa kanya, sige lang magpatuloy ito, huwag tumigil, ang lasang ito ay mas matamis pa kaysa sa pagkain ng gabundok na mga pills, at agad na sumugod patungo kay Chen Fan. Hasambit ni Chen Fan, so binabalak nitong mag-breakthrough sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanya sa bingit ng kamatayan, pues magpatuloy ito sa pananaginip, sinalubong gamit ang Flying Immortal. Ang atakeng iyon ni Chen Fan ay tumagos sa bituing kinaroroonan nila, wasak ang pisikal na katawan ng Red Flame, ngunit maririnig ang kanyang tawa. Nag-regenerate, nagpatuloy sa pagtawa, nagsabing iyon ay totoo, tama ang hula nito, muling sumugod ito raw ay maging stepping stone sa kanyang pag-breakthrough. So sambit ni Chen Fan na siyang naging dahilan upang tumigil ang oras. Sambit ng Red Flame, ito ay mayroong time controlling technique. Umatake si Chen Fan, hasambit ng Red Flame sa kanyang isip, sige atakehin lang siya nito, ito ay ang magiging susi upang tuluyan na siyang mag-breakthrough, nang biglang ito ay tumama sa kanyang sentido. Nag-infuse ng chi si Chen Fan at nagpakawala ng isa pang atake, nilamon ang pisikal na katawan ng Red Flame Immortal Sage na gawang makasurvive ng kanyang core, sinubukang sumibat for fellow Taoist, desperadong sambit nito siya raw ay iligtas ng mga ito. Red Flame, sigaw ng isang boses, umano'y sinira nito ang kanilang business, sinabi ng isa pa na kapag bumalik na yung mga Immortal Emperor, ito ay mabibigyan ng maayos na kaparusahan ng mga iyon. Lumingon-lingon si Chen Fan upang alamin ang pinagmulan ng mga boses. Fellow Taoist, dagdag pa ng isa kay Chen Fan, kung ito raw ay mayroong request, bakit hindi na lang nito sabihin. Sinabi ni Chen Fan na ang 5 Elemental Emperor ng mga ito ay nagkaroon ng sabayang breakthrough, binabalak daw ba ng mga ito na gamitin ang kapangyarihan ng 5 elements upang maka-breakthrough sa upper barrier at makasilip sa Immortal World. Note: ang Immortal World ay ang lugar kung saan aangat o mag-ascend ang isang cultivator na lumagpas na sa Transcend Tribulation Realm, o sa madaling sabi, isang lugar kung saan naninirahan ang mga cultivators na naabot na ang ganap na immortalidad.
Sumagot ang isang immortal sage na mukhang ito ay tumungo sa Five Elements Immortal Sect upang maghiganti, ngunit ngayon nakuha na nito ang mga spiritual servants at nabugbog ang Red Flame Sage. Siguro naman iyon ay sapat na upang masatisfy ang paghihiganti nito, siguro naman maaari na nilang sabihing patas na sila ngayon, ano raw ba sa tingin nito? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na hindi pa sapat, gusto niyang makuha ang Red Flame at ang isang nagpa-practice ng Wood Element. Sumagot ang isang sage na wag itong masyadong madala sa bug zone ng kanyang damdamin, wag itong madala sa sitwasyon. Ano iniisip daw ba talaga nitong ito ay hindi nila kayang durugan, ito ay isang hamak lang na cultivator na kaka-breakthrough lang sa soul formation realm. Ano wag madala sa bug zone ng damdamin, tugon ni Chen Fan, umano'y nilamon ng mga ito ang buhay ng mga tao at ginalaw ang kanyang bottom line. Ano ang utang daw ba na iyon ay hindi malinaw. Ngunit nagtanong lang ang isang sage kung anong landas ba ng immortal cultivation ang hindi nangangailangan ng sakripisyo ng gabundok na dugo at buto sa mundo ng cultivation. Ang pagiging pinakamalakas ay ang siyang pinakamahalaga sa lahat, hindi raw ba't maging ang mga kamay rin naman nito ay mantsado na ng dugo ng hindi mabilang na mga tao. Sumagot si Chen Fan na kaya nga, kapag ka mayroong lumapit sa kanya upang ipaghiganti ang mga iyon, siya ay nakahandang humarap at lumaban gamit ang kanyang buong lakas, ngunit ang mga ito. Ano ang mga ito raw ba ay natatakot? Sinabi ng isang sage sa pamamagitan ng voice transmission na ang priority nila ngayon ay ang mag-breakthrough upang ma-break ang barrier ng immortal world. Nagtanong ang isa kung ano sa tingin nila, lalabanan ba nila ito? Sinabi ng isa na hindi niya alam kung ilang mga sekreto pa ang itinatago nito, ngunit kailangan na nila itong ma-exterminate. Kung ganun, sambit ng isa, so tugon ni Chen Fan, so ang mga ito raw ba ay nagkasundo na? Sinabi ng isang sage na kung ganun labanan nila ang hangal na ito gamit ang kanilang buong lakas, may kung anong nangyayari. Tama yun, tugon ni Chen Fan, kung ganun sila ay magkaroon ng magandang laban. Agad na lumipad paitaas, inactivate ang kapangyarihan ng kanyang Thunder Beast, agad na bumuga ng napakatinding enerhiya patungo sa lokasyon ng mga sages. Appears ito, sambit ni Chen Fan, na siyang ikinagulantang ng mga immortal sages. Hasambit ng isa ang Soul Formation Cultivator na mayroong katawang binubuo ng 3 immortal constituents ay talagang makapangyarihan. No wonder na nagawa nitong matalo ang Red Flame, ngunit nagpakawala lang ng isa pang slash. Si Chen Fan nagtanong kung yun na ba yun, ano ginamit na raw ba ng mga ito ang kanilang buong lakas, ngunit sumagot lang ang mga sages na buksan nito ng mas malawak ang kanyang mata upang makita, mukhang nag-fusion pala ang mga sages. So ganoon pala, sambit ni Chen Fan, ang kapangyarihan ng spirit ay supplemented at ito ay endless. Ngayon titingnan niya kung gaano katinding kapangyarihan ang tinataglay ng mga ito, sabay activate sa kapangyarihan ng 6 demon ancestors, agad na nagpakawala rekta sa ulo ng nilalang, nag-disperse. Sumugod uli si Chen Fan, grupo ng mga weakling, sigaw niya pasabay lapat ng kamay sa kung anong bagay, sumigaw na lumabas ang mga ito. Nabasag ang formation at makikitang lumabas na nga ang mga immortal sages ng 5 elements. Mapapansing tuluyan ng na-reconstruct ng Red Flame ang kanyang physical na katawan. Hasambit ng isang sage ang isiping kaya nitong basagin ang kanilang 5-man defense array. Nang ganoon kadali sumabat ang matandang sage na iyon ay dahil sa kapabayaan ng Red Flame, kaya ang lakas ng kanilang formation ay bumaba ng gusto. Red, sambit ng isa, sabay buntong hiningahay, sumugod na raw sila. At sinabi naman ng babaeng sage na kakailanganin na naman nila ng kaunting oras at kapangyarihan upang muling makabuo ng formation. Ito raw ay napaka-troublesome. Isang atake, sambit ni Chen Fan, bibigyan niya lang daw ang mga ito ng isang atake, kaya iyon ay i-cherish ng mga ito. Mayabang tugon ng isang sage, umano'y maya-maya lang ay pagsisisihan nito ang ginawa nitong pagpunit sa kanilang defensive formation. Nagcast ng kung anong spell ang mga sages, ipinirform ang tinatawag na 10,000 Immortal Skill. Hasambit ni Chen Fan, 10,000 Immortal Skill, umano'y ang pangalan ng teknik na ito ay puro kay abangan lang, sabay perform sa 6 Saints silang Heaven Fist, agad na nagpakawala. Basag ang spell ng mga sages na siyang ikinagulantang ng mga ito. Sumigaw ang matanda na maghiwa-hiwalay sila at tumakbo, prioritize ang kaligtasan ng kanilang buhay, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na sinabi niya ng isang pagkakataon lang ang ibibigay niya sa mga ito. Mararamdaman ang aura ng pagkabahala sa pagmumukha ng 5 at ilang sandali lang paghawi ng shot, durog na ang pisikal na katawan ng 4. Mapapansing nagawang makaligtas ng Red Flame, pinakawala ni Chen Fan ang kanyang Soul Blade, isa-isang kinolekta ang core ng 4 na sages, kinuha dinala pabalik sa kanya sabay sugod sa Red Flame at sa isang kisap mata,
core niya na lang ang makikita. Ano sigaw ng Red Flame? Ano ito raw ba ay masaya na kung ganun pakawalan na sila nito, dahil kung hindi ito ay hahabulin ng 5 Elemental Emperor. Nagtanong ang isang sage kung ano ba talaga ang gusto nitong mangyari. Nagtanong ang isa kung talaga raw bang ito ay mangangahas na patayin sila. Kung ganun hayaan nitong sabihin niya ang bagay na ito, kahit na madurog pa ang kanilang mga divine souls ay mayroon pa rin silang matitirang remnant ng kanilang kaluluwa na makapagsasabi sa 5 emperor patungkol sa bagay na ito. O ganoon ba tugon ni Chen Fan? Kung ganun ito'y pagmasdan ng mga ito sabay activate sa kanyang Wood Chi Cultivation Core. Ano ito raw ba ay pamilyar na siyang ikinabigla ng mga sage? Ano pautal na sambit ng isa? So ito ang may kagagawan. Azure Emperor sambit ng Red Flame. Umano'y ito ay ang Azure Emperor Longevity Body. So ito raw pala ang pumaslang sa anak ng Azure Emperor. Sumagot si Chen Fan na although siya ay mayroong ilang palagay patungkol sa katotohanan, ngunit so far, sa tingin niya ang mga palagay niyang iyon ay tama. Isinama sa tuhog ang Red Flame. Nagsabing ano iniisip pa rin daw ba ng mga itong hindi siya hahayaang makatakas ng 5 Elemental Emperor. Oh my God, sambit ng mga sages, mukhang talagang papatayin sila nito. Hindi, wag, desperadong sigaw nila. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na isang napakalaking pagsasayang kung papatayin niya ang mga ito. Mas maigi kung ere-refine niya na lang ang mga ito. Makikinabang pa siya. Great daw Red Furnace Sutra. Sambit ni Chen Fan. Napasigaw ang mga sage. Nagmakaawa ang ibang sage na patayin na lang sila nito, at makalipas ang ilang sandali ay natapos na si Chen Fan sa pag-refine. Napasabing ngayong ang refinement ay nakumpleto na daw ang 5 elementong kapangyarihang ito ay hindi ganoon kapuro. Ito ay sapat na upang umangat ng kaunti ang kanyang cultivation level. Mapapansing napakanipos na lang ang natitira sa Divine Soul ng 5 sage. Idinagdag ni Chen Fan na ang mga ito'y hahayaan niyang makabalik sa 5 Elements Immortal Sect bilang thank you gift mula sa kapangyarihan na naabsorb niya mula sa mga ito. Next, dagdag ni Chen Fan, mayroon pa siyang isang bagay na kailangang gawin ngayong siya ay nasa Soul Formation Realm na at tinataglay ang 5 element power ng parehong origin ng 5 Elements Immortal Sect. Malamang sa pagkakataong ito ay gagana na. Ipinirform ang parehong communication art na ginamit ni Yang Fan upang kausapin si Fu. Nagsabing ngayon din ay gamitin nito ang kanyang dugo at magsimulang mag-activate ng formation upang protektahan ang mga tao ng kanilang lineage na agad namang sinunod ni Fu. One sword sambit ni Chen Fan sabay pakawala ng sunod-sunod na slash patungo sa Juto Star. Ngayon umano'y oras na upang kunin niya ang longevity life ng mga ito, at sa Juto Star ngay nagulat ang mga cultivators ng Zhu at Song lineage ng mapansing ang kanilang cultivation ay naglaho. Gumana sambit ni Chen Fan ngayon ang mga aliping na trap sa lugar na ito ay magagawa ng makaresist at makatakas. Ito na ang katapusan ng mga taong nagpahirap sa kanyang ama at sa Yin Mei lineage at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay upang hanapin ang kanyang minamahal na Xiao Qiong.